Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo, at muli po tayong nagsasayang papawid sa mga oras na ito upang talakayin natin mga kabayan yung mga mahalagang issue na siyang pinag-uusapan ngayon dito po sa ating bansa. Well, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan sa ating pong talakayan sa araw na ito. At itatampok natin sa ating vlog ngayon, ito pong former governor ng Ilocos Sur. Wala pong iba kundi ito pong si Mr. Chavit Singson, sapagkat kanina lamang po mga kababayan ay nagkaroon po ng press conference. Ito pong si Chavit Singson, ang layunin ay hikayatin po yung ating mga mamamayang Pilipino at maging yung mga iba't ibang grupo, yung iba't ibang sektor ng lipunan, at maging ito pong mga kapulisan at kasundaluhan na tuluyan na pong baguhin ang ating gobyerno. Ang ibig pong sabihin mga kababayan ay bumaba na po itong Pangulo natin dito po sa kanyang pwesto. So, bakit po mga kababayan ito pong si Chavit Singson ay bumaligtad na po dito po kay Pangulong BBM? Nauna na rito mga kababayan, ito pong si Singson ay naglabas na po ito ng himutok dito po kay Pangulong Marcos, sapagkat ayon sa kanya noong kasagsagan po ng pangampanya ay talagang 100% siyang tumutulong dito noong si Pangulo po ay nangangampanya sa iba't ibang lugar at ginagamit pa di umano ito pong kanyang eroplano upang mapadali yung transportasyon nito pong si BBM noong panahong ito po ay nangangampanya pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At ayon po mga kaubayan dito po kay Chavit, simula po nung manalo po itong si PBBM bilang Pangulo, ay hindi na raw po siya pansin. So ibig sabihin po talaga ay nagtatampo itong matanda dahil hindi nga po ito napapansin ngayon ng Pangulo. Marahil ay dahil po sa sobrang busy ng ating Pangulo ngayon. Alam naman po natin na grabe ang tension, grabe ang pressure ng ating Pangulo sa mga problema dito sa ating bansa. Sapagkat yung kanyang busy naman ay hindi naman po nakakatulong sa mga gawaing pamahalaan dahil travel lamang. So ito namang si Chavit ay talagang nagre-rebelde na rin ngayon at talagang isinisigaw na ito pong si Marcos ay tuluyan na pong bumaba sa kanyang pwesto. At isa pa po mga kababayan na ito pong si Chavit Singson ay nagtatampo dito po kay Pangulo, sapagkat yung usapan pala nila na kapag si BBM po ay manalo bilang Pangulo ay ipapasok nito yung kanyang anak dito po sa PCSO. So talagang grabe po ang hinampo dito pong si Chavit Singson. At mantagin nyo naman mga kababayan, ito pong isang Chavit Singson na talagang bilyonaryo na ay naghahangad pa rin ng posisyon dito po sa pamahalaan. At gusto pang magkamal ng salapi at PCSO pa yung gustong pasukin. Well, bibigyan po natin mga kababayan ng opinion at reaksyon. Ito pong ginagawang ito ni Chavit Singson dito po sa ating bansa yung nanawagan siya ng pagbaba ng isang Pangulo ay isa pong pag-uudyok na magkaroon po tayo ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Dahil alam niya po na nalapit na po yung national rally. Sa linggo na po yon, kaya naman gusto niyang isabay mga kababayan yung kanyang kagustuhan na magkaroon po ng
pag-aaklas yung mga sambayan ng Pilipino at maging ito pong ating mga military. So ano pa ba mga kababayan yung gustong palabasin itong si Singson? Dahil po doon sa hindi po natupad ng Pangulo yung kanyang pangako doon sa kanyang anak at hindi po siya nabigyan ng pansin mga kababayan, ay talagang grabe na po ang gustong mangyari nito po si Singson at nais na pong pababain na sa kanyang posisyon ito pong Pangulo na dati niya pong sinuportahan. At ayon pa nga dito kay Singson mga kababayan, kung hindi raw po dahil sa kanya, ay hindi po ito mananalo si BBM. Gayong tinignan ko mga kababayan, yung population sa buong Region 1 ay hindi pa po umaabot ng 6 million. Yung mga abot natin marahil mga kababayan ay halos mahigit 3 milyon lamang. At kasama na po doon yung Ilocos Norte na hindi naman niya po baluarte. At papaano naman mga kababayan na igagarantiya niya na ito pong buong Region 1 ay maaring yun ang nagpanalo dito po kay BBM. Samantalang yung lamang nitong ating Pangulo doon po sa sumunod ay halos 15 milyon. So saan ka kumukuha mga kababayan, saan kumukuha ito si Chavez Singson ng mga botante nga ibinigay dito po kay PBBM. So grabing himotok nitong Chavez Singson, siguro talagang uliali na ito, tumatanda na. Dahil hindi pa po siya mga kababayan o kontento sa kanyang posisyon. At halos lahat naman ng gusto niyang mangyari ay talagang natamo niya na. Dahil ito po ay bilyonaryo ito mga kababayan. At ano pa ba ang kanyang hinahangad na posisyon dito po sa pamahalaan ni Marcos. So kung ito man po mga kababayan ay gustong patalsikin na ito pong si PBBM ng isang Chavez Singson ay sa tingin niyo po ba ay talagang kaya siyang pakinggan ng taong bayan? Kung noong araw na nanawagan ka na si Irap ay patalsikin, so ibig sabihin ngayon po mga kababayan na mahirapan kang patalsikin ito pong si PBBM ngayon sapagkat marami po ang nasa likod ng Pangulo na sumusuporta sa kanya. At tungkol mga kababayan, dito po sa itinatag na komisyon ng Pangulo ay hindi po kumbinsido itong matandang Chavez sapagkat ayon po sa kanya kung talagang seryoso sa pag-iimbestigahan ng flood control project, bakit hindi raw po unahin yung Ilocos Norte? At talagang gusto talagang idiin mga kababayan ito pong si Chavez itong Pangulo. At lahat naman talaga ng lugar dito sa Pilipinas ay dadaanan ng investigasyon. At maging yung Ilocos Sur mga kababayan ay talagang dadaanan yan. Titignan natin kung wala pong bahid ng anomalya ito pong pamilya ni Chavez dito po sa Ilocos Sur. At maging ito pong stand ng ating Pangulo dito po tungkol dito sa West Philippine Sea ay hindi po sinasang-ayunan nito pong si Chavez Singson. At ang gusto nga mangyari mga kababayan nito pong si Chavez Singson ay pabayaan yung mga Chinese na gumawa ng kanilang kagustuhan dito sa ating karagatan. Dahil kahit daw anong gawin natin ay talo po tayo sa posisyon ng China. So ibig pong sabihin mga kababayan ito pong matandang Chavez ay inilalagay niya sa peligro yung buhay ng mga Pilipino dahil nag-uudyok daw po ang Pangulo ng isang digmaan laban po sa China. So kung yun po ang pananaw ng matandang Chavez Singson na ito ay talagang wala tayong magagawa pero sa akin lang kung ang opinion ko dito ay tumahimik na sana itong matandang ito dahil at dapat po ay makontento na po ito sa kanyang inaabot sa buhay. Marami na po yung kanyang narating. At ang hindi po mga kababayan natupad sa pangarap nito ni Chavez Singson yung maging senador.
Kaya naman, ito po ay talagang ilang bis na pong nag-attempt na maging senador. Subalit talagang hindi po ito manalo-nalo. So, kung kayo po mga kababayan, meron pong reaksyon o komento dito po sa ating pinag-uusapan, just comment po at pag-usapan natin po yung inyong mga opinion dito po sa comment section. Pansamantala muna mga kababayan, ito po muna ang inyong lingkod si Kuya Mamo at namamaalam pansamantala at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras.